my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you're worthy, you are so worthy, 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 worthy of all glory. Faithful, you're faithful, you are. Hello, 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 hello! Magandang hapon po sa lahat! Nandito na naman kami sa Daily Life Sharing! Kahit po umuulan at bumabagyo, pero nararanasan pa rin namin ang pag-ibig ng Diyos na yumayakap sa amin at nagpapainit sa aming mga puso sa umagang ito! Wow! Isang mapagpalang hapon, Ate Angie! Hello, partner! How are you? Grabe! Kahit maulan, makulay tayong dalawa, di ba? Yan talaga eh. Yan talaga ang may Kristo at ang nagagawa ng Diyos sa buhay natin. Amen! Nabibigyan ng kulay ang dating madilim na buhay. Wow, gusto ko yan! Ayan! Welcome mga ka-abangers, mga ka-avid viewers from all over the Philippines and from all over the world. Ayan! Yes! Magandang hapon sa mga Pinoy na nasa Pilipinas. Good afternoon, good evening, good morning sa lahat po ng mga avid viewers coming from different part of the globe. Yeah. Luzon, Visayas at Mindanao! Welcome po Yes! kayo lahat! Kalus Biminda, samahan niyo po kami ngayon na umawit sa Panginoon dahil hindi lang po kaming dalawa ngayon ni Ate Angie ang narito sa studio. May kasama kami na isa at bagong host, si Ate Leia. At kasama din namin ngayon ang buong team ng Kapit at Pandesal upang ipakilala si Kristo to everyone! Yes! Beep, 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 beep! Naririto na naman po ang nag-iisang sweet lover ni Lord! Kaya naman, anong pang hinihintay natin? Sakay na mga ka-abangers dyan! Kaya naman, mag-share, mag-like, mag-comment at mag-tag! Kaya, tara na! Dito lang sa Daily Life Sharing! Real life!
Real talk, real people! Tayo nang umawit sa Panginoon. Awitan natin ang Panginoon ng isang masiglang na awit Yes. kasama ang mga taga-kape at pandasal. Ikaw lamang, Jesus, ang mamahalin. Sa puso ko'y walang ibang iibigin. Sa buhay ko'y walang ibang mithiin. Ikaw lamang, O Diyos, ang lahat sa akin. Minsan pa! Ikaw lamang, Jesus, ang mamahalin. Sa puso ko'y walang ibang iibigin. Sa buhay ko'y walang ibang mithiin. Ikaw lamang, O Diyos, ang lahat sa akin. Lahat ng may hininga. Lahat ng may hininga. Wow! Hallelujah! Magpuri sa ngalan niya. Kalooban ito ng ating Diyos Ama. Comment down sa ating Katawan comment na box. iindak. Lahat sabay na magpuri sa Panginoon. Bumalakpak ng may galak sa presensya niya. Yan, lahat. Ikaw lamang, Jesus, ang mamahalin. Yes. Sa Puso ko'y walang ibang iibigin. Sa buhay ko'y walang ibang mithiin. Yes, Lord. Ikaw lamang, O Diyos, ang lahat sa akin. Ikaw Yan lamang. naman, bumati naman ang aking katabi dito Hello po. Magandang hapon po muli sa inyong lahat, sa mga nanonood. Hello po sa mga taga-Cagayan. Last year, andyan po kaming apat. Yeah! Hello po sa inyong lahat. Yay! Amen! We're back! I'm back dito sa DLS. Bumagyo at umulan. Nandito to pa kami. Amen! Yes! Magandang tanghali po sa ating lahat. Welcome back po sa DLS. Kami po ay bumabati sa aming mga anak dyan sa Green Heights, kay Sydney, kay Robin sa Wow. Matato, at kay Juliet, at sa aking ate sa Montalban, Rizal. Hello! At syempre, si Kia Albert! Ayan, kaya naman po mga kabangers, no? Tuloy-tuloy ang bip bip bip, ha? Mula bumagyo, ang Panginoon ay kasama natin, ha? Shout out dyan sa Yes. mga driver ko dyan sa Paranaque. Tuloy-tuloy lang ang biyahe kahit baha, ha? Tuloy-tuloy lang para meron tayong pangkain sa ating pamilya. Grabe, ang saya talaga sa DLS, ano? Sige, itong katabi ko, pabatiin natin. Yes, magandang umaga. Ay, magandang hapon na. Opo. Makulay ang buhay, maski mga bagyo. Amen. Magandang hapon dyan sa Kapis, sa aking mga kapatid at magulang. Maayong hapon sa inyong atanan. Wow! Grabe, ang saya. May hininga. Yun! Magpuri sa ngalan niya. Kalooban ito ng ating Diyos Ama. Katawan ay iindak, kasabay ng paglundag. Pumalakpak ang may galak sa presensya niya. Ang taas daw ng energy natin, sabi ni Pastora Marie. Woohoo! Praise the Lord. Yan! Hallelujah. Hello, hello sa lahat ng mga taga-Isabela. Pastor Leonard. Ayan. Pastora Maricel. Pastor Mayet. Pastora Patricia. Yun. Sabi nila, ang taas daw ng enerhiya natin. Ganun talaga kasi malamig ang panahon. Kailangan naming magpainit sa katawan. Sabayan namin ang bagyo. Yun, diba?
Salamat sa Panginoon. Yan talaga ang real life, real talk, real people. Yan. So hello po sa lahat po ng mga taga Paranaque at syempre, good afternoon po sa aming mga magulang sa Espiritu, Pastor Dong and Pastora May. Hello! Yan. Na nasa Abulog, Cagayan. Enjoy the mission po. At syempre, hello din sa aming mga lead pastor, Pastora Dash and Pastor Carl. Nakasama din sa mission trip sa Abulog together with their sons. Ayan. And good afternoon sa lahat ng mga taga-Pasig at Pateros. Ayan. Shout out. Ayan. Andiyan na rin ang mga taga-USA. Pastor Salve and Pastor Samuel Serwela. Ayun, sino pa ba ang mga nariyan na? Nariyan na ang mga taga Bacoor, Cavite, Pastor Walter Faustino at mga kapatid natin sa The Hub of Christ, Bacoor. Sa Isabela, si Marvic Ramiro ang sunod. Yahoo! Go, 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 go! At hindi rin pahuhuli ang mga taga-Iligan. Hello, Pastora Mavic Manga. Hello po! Welcome to DLS! At sino pa ba ang mga narito? Nagbabawa! Yun! Wow, kasaya-saya, sabi niya. Join ka na, Pastora! Happy birthday, Ate Kasing! Yon! Happy birthday po kay Ate Kasing. At syempre si Kuya Larry Bautista ng Paranaque at si Sister Maria Cristina Alejandro. Good afternoon! Yan, syempre, si Yolandang Hiyaw ng Hiyaw. Yeah! Yan. Si Ate Geraldine Falle Caico, si Sister Jennifer Santos, at ang buong The Hub of Christ, General Trias, Pastor Rizal, Pastor Lay, and Pastor Jai. Ayun. Sister Aline, nandyan na rin po siya. Ayan, continue to tag. At syempre, nandyan po ang aking pinakagwapo sa aking paningin. Pastor Morris Montehermoso, thank you for watching. Gwapo talaga yan. Ano naman, Pastor? Yes, panalo talaga lagi. Kaya, Elizabeth Sayo, nandiyan ng mga taga Cebu, ayan, sa mga taga Cebu, good afternoon po. Meron po ba kayong nakita pa dyan, mga kapatid? Shoutout din po sa aking pastor na kaibigan na si Pastor Dave Perico ng Kalapan. Welcome to DLS! Welcome to DLS po. Ayan, so bago po tayo magsimula, basahin po natin ang message sa comment box ni Pastor Dong. Ang sabi niya, "My servant Caleb, because he has a different spirit in him and has wholly followed me, I will bring into the land." Amen! Thank you so much po, Pastor Dong. Let us continue to worship the Lord this afternoon. Yes, Lord. Salamat, Panginoon, sa hapon na ito, Panginoon. Salamat, Lord. Patuloy mo kaming samahan, O God. Salamat, Lord, dahil sa gitna ng anumang panahon at sitwasyon, Panginoon, magpapatuloy kami, maglilingkod kami sa iyo, Panginoon. Salamat, O God. Salamat, Banal na Espiritu. Wini-welcome ka namin sa aming kalagitnaan, sa Yes, programang ito, Panginoon. Ikaw ang manguna sa amin, O God. Yes. Tunay, Lord, na pagkasama ka namin, kasama namin lagi ang tagumpay. Yes, amen. Hallelujah. Salamat, Hallelujah, Lord. salamat, Panginoon. Sa piling mo, panatag na ang buhay ko. Pag-ibig mo ang siyang sumakop sa puso. Pag-asa at lakas sa'yo natagpuan. Di mo iniwan, ni pinabayaan man. Minsan pa sa piling mo, sa piling mo'y panatag na ang buhay ko. Pag-ibig mo ang siyang sumakop sa puso. Pag-asa at lakas sa'yo'y natagpuan. Di mo iniwan, ni pinabayaan man.
sa buhay ko. Ikaw lamang ang susundin kahit saan mo man dalhin. Maglilingkod sa'yo habang buhay, Panginoon. Ay ko'y alay sa'yo. Buhay ko'y alay sa iyo. Nakahandang gamitin mo. Kalooban mo ang maghari sa buhay ko. Ikaw lamang ang susundin kahit saan mo man dalhin. Maglilingkod sa'yo habang buhay, Panginoon. Maglilingkod sa'yo habang buhay, Panginoon. Maglilingkod sa'yo habang buhay, Panginoon. Lord, salamat Panginoon. Yes, Lord, salamat Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming susundin. Kahit saan mo man kami dalhin, Panginoon. Maglilingkod kami sa iyo habang buhay, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. And thank you Ayan, very maraming much. Salamat po. Mga taga-kapit Kape at pandasal. God bless you all. God bless you all. Ayan. So, mga kaabangers, kamusta na po kayo dyan? Napagpala po ba kayo sa mga kasayahan? Sabi nila, grabe, power na power ang mga taga-studio. Ayan. Yan. So, sabi ni Pastor Samuel, mapagpalang pananghalian po, mga kaabangers, Pastor Dong and Pastor May. Yan. Sabi ni Sister Ligaya Isidro Bautista, good afternoon po, Pastor Zali at mga kaabangers. Kasama mo po from the Hub of Christ, Santiago. Ayan. Kaya pala tayo maligaya. Nandyan pala si Nanay Ligaya Isidro. Yeah. Sige, Nay, magpaligaya ka pa ng marami mong mga kapatid, kaibigan at kapamilya by sharing this live stream, by inviting them and by tagging them. Para po sila ay maligayahan din. Madama din nila ang ligayang nadarama mo. Kaya just sit and relax. Ayan. Hello po sa mga taga-Naik. Nandito po si Pastor Roel Lopez. Hello, Ayun. Pastor Ruel. Welcome to DLS. Yan. At saka nandyan din po si Pastor Alan Arciboche watching from Taytay Rizal. Siyempre, si Sister Evelyn Bues. Ng Davao. Ng Davao. Hub At Davao. si Pastora Ella Luna ng Bacolod. Hello, Pastora. Nako, dumarami na sila. Sige po. Napakaganda po ng ating pag-uusapan ngayon, mga kapatid. Yan. Alam mo, ang pag-uusapan natin ngayon, the journey of the leader. Nako. Grabe. Pray. Hindi kasi basta-basta Yan. ang maging leader ka. Mm-mm. Kasi malaki kaya ang kaibahan ng manager sa leader. Mhm. Ang manager, sinasabi niya lang kung ano ang kanyang gagawin, ang kanyang ipagagawa. Pero ang leader, iminomodelo niya kung ano ang gagawin ng mga nasasakupan niya. Ayun. Yun talaga. Ah. So mga men in action, woman in action, yan ang mga leader. Talaga. Ngayong hapon na ito, Ate Angie. Tumutok nako, na. Pinagpala tayo. So, my son from Japan is watching. Hermoso, yan. Morris Jr. Hello, thank you anak. Share Siyempre. this
Anak, i-share mo ito sa mga kasama mo dyan Yeah. sa The Hub of Christ, Nishio, Japan. Yes, si Yan. Nikki. Hello, Nikki. Yan. I-share mo at wag mong hayaan na manatili lang ito sa'yo. Ate Angie, pwede mo bang ipakilala ngayon ang ating panauhin? Ayan! Ang ipapakilala ko po ay galing Isabela, si Pastor Edgar Tapawang! Yon! Hello po, Pastor Edgar! Welcome po! Bati naman po kayo sa atin pong mga viewers. Yeah. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa lahat po ng naaabot ng programang ito, ng Daily Life Sharing. I'm so grateful po to be part of this ministry. Good morning po sa inyong lahat. Good morning, Pastor. Good morning, Pastor! Is this your first time po? Masyado siyang formal. Yeah, first time. Ayan. Pastor! Kaya medyo kinakabahan. How was Yes, the sir. first time, Pastor? How was the first time? Pinapawisan. Parang pare-pare pag first time mo mag-preach, first time mong tumayo sa pulpito. May kaba talaga. You have that something kakaibang feeling within you. But Yeah. it's fun, nakakatuwa to be part of your program. Maalis this yan morning. maya-maya. Yan. Ganyan po talaga sa una, Pastor. Sa una, medyo medyo kinakabahan pa. But as we go along, Yeah. nawawala ang kaba. Amen. So, Pastor, maari po ba naman po kayong magpakilala sa ating mga kaabangers? Sino po si Pastor Edgar Tapawan? Sino po ang inyong mga magulang? Ilan kayong Family magkakapatid? Yan. Yeah. Well, thank you. Ako po si Pastor Edgar Tapawan. I'm from Kawayan City, Isabela. Dito po kami naka-reside sa Minante Uno. At ako po yung pinakapanganay sa aming magkakapatid. Bali, 7 po kami, ako ang panganay. Lahat po ng sumunod sa akin na 6 ay puro mga ladies. So you just imagine, I'm surrounded with 6 beautiful ladies in my life. Na mga kapatid. I'm the eldest. And my parents, they also are still with us. My mom, si Lita Tapawan, he is 77 years old right now. At ang aking father ay mag-82 siya this coming August 19. Ooh, So advance happy birthday sa aking dad. happy birthday. And growing up with a lot of sisters around you, it's really kind of challenging and very blessed to have a caring and loving siblings. Yung mga kapatid ko ngayon, siyempre grown up na kami, almost hindi naman katandaan, may yung pinaka-eldest, yung sumunod sa akin, si Sharon, may family na siya, nakatira sila sa US ngayon, and then yung sumunod, si May, nasa Manila siya, part-time teacher, at discipler din siya sa isang church. Yung pangatlo ay si Rowena, siya ay DepEd teacher, nagtuturo ngayon dito sa amin sa Isabela. Ang aking ika-4 na sister ay she works in Singapore for almost 15 years, I think. Wow. So si Joy, she's a nurse, and Precious, nasa sa Mindoro naman. So I'm just blessed with a big family, And my dad was a former teacher. Mula nung kami ay bata hanggang siya ay nag-retire bilang teacher. My mom is a full-time mother to all of us. Kaya yun po ang aking family background. At sa ngayon, we are in touch with each other, although malayo kami sa isa't isa. But this coming August 19, most of them will be coming home para i-celebrate yung birthday ng dad ko, 82, Oh. sa 19. My only sister who will not be able to make it
ay yung nasa US, si Sharon. But she will join us via online. Sabi nga nila kapag malayo, online celebration. So that's my family. Wow, pinagpala. All professionals. All professionals. At Ate Angie, Ate Leia. Grabe, natuwa lang ako doon. Sabihin niyang siya ang panganay sa 7 magkakapatid na puro babae. Ano po, Pastor, ang pakiramdam ng maging panganay? At may At isang lalaki sa At may 6 na 7 babae. 6 na babae. Anong pakiramdam, Pastor? Siyempre, para kang may mga 6 na Charles Angel, sabi nga nila. Charles Angels. Charles Angels. Yeah, they look up to you, being the eldest, they look up to you, they treasure you because they only have one kuya, of course. Walang kakumpetensya. And I get all their attention, of course. And I'm so blessed na we are really, alam niyo yan, bilang Christian naman kaming lahat. And then, walang gaanong naging challenges sa aming mga relationship. Nako, hindi ka ba strict, kuya? Hindi ka ba strict, kuya? Hindi ka ba strict ng kuya, Pastor? Siguro, Pastor, mahal na mahal ka nila kasi nag-iisa kang lalaki. Yan. Hindi po strict, kuya. Hindi po kayo strict na Hindi kuya. naman. Very gracious and generous naman. Wow, gracious. So, hindi nyo po naranasan yung halimbawa, syempre, magaganda yung mga kapatid nyo, di ba? Kung may mga nanliligaw, Oo. di ba? Hindi ba kayo yung Yung tipo na bumabakod. kuya na, oops, binabalatan muna yung mga manliligaw. Well, kung minsan nga ako pa yung nahihiya dahil yung mga nag-a-attempt na manligaw sa kanila, they have to, even without me expecting it, na they come to me and say, Kuya, niligawan o nililigawan ko si ganito. Yung parang ganun ba? It's just, the feeling of being honored as an eldest among the siblings. Kaya very, very, it's fun and very challenging din. Wow. Yeah. Very challenging daw. Ano po ba yung mga challenges na pinagdaanan mo Oo, sa, yung matindi. sa 6 na mga kapatid mong babae, Pastor? Actually, alam niyo, being raised up by a godly mother, mabigyan ko ng background yung nanay ko. Yung mother ko po kasi ay very religious person. Sa Seventh-day Adventist, sa Seventh-day Adventist. And while we were young, say nung mga naalala ko, 6 years old, 5 years old, my other 3 siblings during that time, they were 4 to 1, mga ganyan. My mom would always call us for a Bible story before we get to bed. And then we sing song, praises or hymnal songs, short choruses before we go to bed. And we pray together, even inside the kulambo, remember during those years, nasa kulambo kayo, and then gigisingin niya kami. Muskitero yan, Pastor, muskitero. Di ba? Gigisingin niya kami bago kayo matulog, ganito, mag-pray muna tayo. Kahit na inaantok ka na, talagang, so yun, nakatulong sa amin at our early part of our life bilang mga bata, na kahit na yung mom namin, wala pa siyang personal, I would say, relationship sa Lord, pero yung kanyang obedience sa mga law, sa Bible, yung huwag kakain ng ganito, iiwasan ng ganito, talagang nung mga bata kami, very strict yung kanyang panuntunan na dapat sundin. Halimbawa, magbigay ako ng isang sample. Pag Friday afternoon, bago lumubog ang araw, sasabihin na ng nanay ko, punuin mo na yung mga lalagyan ng tubig bago lumubog ang araw. Dahil pag lumubog na yan, bawal na magtrabaho hanggang sa sisikat ang araw sa susunod na araw. Ang ganda So, yung naman ng mga ganun ba? discipline. May pamahiin, So, may Pastor. batas ka? May pamahiin pa. Oo, meron pa. Tapos, ang nakakalungkot, pag kami ay pupunta sa handaan, syempre, pag may kasalan, birthday, nako, Walang Sharon na, ah. Pastor, walang pinagkakatuwaan Sharon. kami dahil
ipinagbabawal. Siyempre, kapag nasa kasalan, normal naman yung mga handa roon, ay mga pork, kung ano-ano. Alam nyo, hindi namin nai-enjoy maki-join ng kasalan during those years. Kasi bawal nga, sabi ng nanay, huwag kayong kakain yan, bawal. Magkakasala kayo. So, we end up Ganon. na ang ulam namin ay sardinas sa kasalan. Kasi bawal ang Anyway, baboy, nakwento you niya. mean? Yeah. O bawal, maraming bawal. Bawal ang hindi pwedeng baboy. kainin. Oh, I see. Parang Yung, Sige pa, Pastor. Mamaya pa ako mag-comment. Yan Sige, pa naman Pastor. ang laging handa, Pastor, baboy. Sige, Pastor. Sige po. siyempre, dahil yung mother namin, siyempre wala naman sa aming, wala naman kaming kamuang-muang sa mga ganon, sinusunod lang namin yung sinasabi ng nanay namin. Amen. So, in relation doon sa aming magkakapatid, kumbaga walang gaanong naging malaki yung challenges ba na hidwaan. Kasi I really admire my mom for raising us up in a religious context and environment. Although wala pa siya sa kanya noon yung tinatawag na pagiging, yung message of the gospel. Hindi pa niya naririnig, wala pa kami doon. Pero just following up doon sa pagiging religious niya, yun yung nakatulong sa amin bilang magkakapatid. Oh, pero Na magkaroon ng, nagsimula kami sa tamang footing sa aming relationship. Pero napansin ko lang, Pastor, no? Napansin ko lang, Pastor, na almost lahat kayo ay professional. Ano po bang hanap buhay ng inyong magulang po? Opo, tama po kayo, Ate Angie. In fact, kaming unang apat, ako, si Sharon, si May, si Winnie, bago po nag-aral sa secular school, nag-aral po at nag-graduate kaming lahat sa Bible school. Oh, grabe naman pala. Aha. So, how was that? Yan ba'y sinunod nyo lang or gusto nyo rin pong gawin? Well, sa akin, una, bilang panganay, kumbaga yung nanay ko, habang ako ay nagkakaisip nung makakilala siya sa Panginoon, alam mo yon, sabi niya sa akin, paglaki mo, pag nag-graduate ka sa high school, sabi niya, magpapastor ka. Sabi niya sa akin. Oo, magpapastor ka. Yung tatay ko naman, siyempre, normal naman yung hangarin ng tatay. Imagine mo, 7 kami, sabi niya, hindi, pag nakatapos ka ng high school, gusto kong kumuha ka ng mataas na kurso ng inhinyero para tulungan mo kami ng mami mo sa pagpapaaral sa inyong mga anak. Diba? Normal lang sa parents na magkaroon din ng desire sa kanyang magulang. Pero magkaiba sila ng aking mami. Sabi ng mami ko, magpastor ka. Sabi ng tatay ko, hindi, mag-aaral sa kolehiyo. Pero Yun ano yung battle talaga ang ko noon. natapos nyo, Pastor? Ano po ang natapos nyo? Well, bale, nagkaroon kami ng anong tawag nito? Kasunduan ng nanay ko. Pag hindi ako pumasa sa entrance examination sa kolehiyo, magpapastor ako. Pero kapag pumasa ako, mag-aaral ako sa kolehiyo. So eventually, nag-aral ako sa kolehiyo. Pero hindi ko natapos yung aking kurso dahil nag-aral pa rin ako sa pagkapastor, which is nalungkot yung tatay ko. Yes, kasi Ate Angie, educator ang tatay niya eh. Kaya talagang nandun siya, he look after for the best education of Sa mga his anak. children. Kasi alam mo naman ang mga educator, na talagang gusto talaga nila na lahat ng mga anak ay makapagtapos, di ba? Pero, wow, ang galing. Lahat naman sila talaga ay naging graduate sa Bible school. Yeah, yung Diba? apat.
Kasi sabi nga, di ba, hindi ko malimutan, sabi ni Pastor Dong, yung pag-aaral natin sa eskwelahan, tutor of the mind. Pero yung pag-aaral natin ng Biblia, ng salita ng Diyos, di ba, yung pag-aaral natin sa Bible school, it's the tutor of the Spirit. Wow! Kaya yun ang nakita ko sa kanilang magkakapatid. Somebody has tutored them in their mind Yeah. and has tutored them in their spirit. Yeah. Grabe, talagang full package, di ba? Sabi nga dito sa comment, yes, maraming banal sa Seventh-day Adventist, lalo na sa seafood. Dirty food daw yan sa kanila. Is it true? Wow. Well, no, yun talaga yung kanilang mga, ano bang ibig sabihin nun? Mga Paniniwala, Pastor. paniniwala during our time na yung nanay ko. Pero maikwento ko lang, no, yung pagiging religious ng nanay ko nakatulong noong merong dumating na missionary sa aming village. Nag-start ng ministry ron, nag-share ng gospel. At actually, yun yung beginning ng aming spiritual journey. Yung journey namin. Bilang family, unang nakakilala kay Lord si Mami. Siyempre, alam mo, religious mother siya, very inclined siya nung in-invite siya sa Bible study. Walang tanggi. walang tawag nito, walang pagdadalawang isip, nag-attend, and then dahil may mga children's Bibles Sunday school sa ilalim ng puno, 'di ba? Nagpunta kami roon, and then but really, nakatulong kay Mami at sa amin yung pagkakakilala na niya una sa Panginoon at kaming mga anak niya during the time na elementary pa kami. Kasi noong kami wala pa kay Lord, palaging nag-aaway ang parents namin. Religyoso ang nanay ko, pero magulo sa loob ng pamilya. Professional ang tatay ko, teacher, pero alam mo yon, walang kaayusan sa loob ng pamilya. Siyempre, hindi naman kami ganun well-off sa buhay dahil teacher ang aking father. During that time, maliit naman ang sahod. So, we experience a portion yung pagiging mahirap din. Yung parang ganun ba? Nag-aaway palagi, walang kaayusan sa family. There was even a time na magse-separate na yung mga parents namin. And ano pang grade ko noon? Grade 2, grade 3, sa loob ng bahay, nag-iiyakan yung aking mga kapatid na maliliit. And so, yeah, we are just grateful and thankful to the Lord that when missionaries came to our village and shared the gospel, that was the start of our spiritual journey. And even personally sa akin, doon na rin nagsimula yung aking spiritual journey sa aking buhay. I would say, mga 15 years old, 14 years old during that time. Wow, what a testimony. Wow. So gusto ko lang para po sa disclaimer po doon sa yun sa about seafoods. By scientifically naman talaga, seafoods are scavengers. They're so-called scavengers. Kaya they're considered as dirty food, pero hindi naman po talaga na di ba? Bilang disclaimer po sa mga nagbi-business po ng mga seafoods. So, not totally naman talaga na nakasama 'yon sa ating mga tradisyon, di ba? May mga kailangan din lang talaga natin silang igalang ang kanilang mga paniniwala. So ngayon po may nanonood po sa inyo po, Pastor, na inyo pong mga member. Babatiin lamang po namin, sabi ni Sister Dawn Ukol Reyes, watching from Palatao, Nagilian, Isabela. That's our pastor in Bethany Fellowship Church. Blessed day, Pastor Edgar. Ayan, may sabi din po ni Sister Fel Pearl. Hello po, Pastor. At ni Abigail Bautista, praise God, Pastor Edgar Tapawan. Ayan. So, at saka, syempre, na nakita ko rin ang aking anak. Hello, Jolly Jill! From US. From USA. Andyan din po si Pastor Red. Ayan, Pastor Red Manga na nasa Japan. At ang aking pamangkin from US din, Casey Davis. Yes. Hello! Hello.
yan, si Pastor Raymart Fabian ng Batangas. At may nakita pa ako kaninang pastor na dumaan sa ating kasi ang bilis po. Yan, sige lang po, continue to tag. Ayan, si po Ruth yung Alvaro. Inyo pong I mga think- friend and Yeah. invite. Wow, napakaganda po, Pastor, na talagang salamat sa Panginoon, no, na talagang yun talaga yung mahirap pag magkaiba yung paniniwala, Yeah. di ba? Oo. Di ba? So, kaya kailangan talaga salamat sa Panginoon. Kasi yung magkaibang paniniwala, pinag-iisa talaga yan ng Diyos. Nire-reconcile niya talaga yan. At may tinanggap sila na bisita. Yes, grabe. Na lingkod ng Diyos sa bahay There is a nila. time for everything. Darating at darating talaga ang kaligtasan ng Panginoon At sa saka kanyang hindi, itinakdang panahon. maski mahirap ang buhay nila, Pastor, nakapagtapos sila lahat dahil sa Yes. tulong ng kanilang mga magulang. Ayan. So, Diba? dahil usapang pagtatapos at pag-aaral, Pastor, kwentuhan nyo naman po kami ng inyong kwento during your elementary days. Yes. Yeah, nung nag-aaral po ako, syempre, yun na yung aming orientation, yung mga bawal-bawal. And eventually, nung elementary days, excelling din naman kami, ako noon, doon sa aming barangay sa village. At, pero yung puso ko talaga, inclined siya sa mga religious things. Kaya, nung pong nag-high school na ako, kumbaga, nung nag-aral ako sa high school at ang available na school pa lang naman noon na kilala sa amin is Catholic school. Doon ako pumasok at dahil Catholic school, maraming activity ba sa loob ng simbahan. Dahil yung heart ko natutuon kay Lord kasi nga we were already introduced sa message ni Lord Jesus sa gospel. Yung para bang nai-interest ako sa mga pag-aaral regarding sa religion that time. And so my friends would call me, sabi nila, Father. Yung parang pare. Pinagkakatuwaan nila ako. Ito ang ating pare, Father. Sabi nila sa akin, sa classroom namin, pinagkakatuwaan nila ako na ako raw ay magpapari, ako raw ay parang pari, kasi masyado akong nagigiliw sa mga religious things. So, it was that time naman na nakakilala rin ako kay Lord nung ako ay high school. Kaya, alam mo yon, nag-aaral ako sa Catholic, galing ako sa Seventh-day Adventist, at ngayon na-introduce ako sa faith, personal faith kay Jesus. Siyempre marami akong question din, marami akong gustong alamin. So I was very hungry. I was very much interested to really know the truth. Kaya marahil yun yung naging dahilan na yung parang yung mga bagay na natututo sa Word of God, may heart and passion ako para i-share sa iba at that early stage of my life. Parang may calling na siya. Bata pa siya, pastora. Bata pa lang, parang may calling at may confirmation na. No? Yeah. Kasi Oo. talaga naman, iba-iba lang ang tawag pero iisa ang gagampanan. Yeah. Diba? Mangangalaga ka ng flock mo. Diba? So, iba-iba ang tawag ng tao pero iisa ang pagkakatawag. Tsaka yung ng Diyos. mind niya na-iset na doon. Yes, talagang Yeah. hinahanda siya without him knowing na ang Oo. Diyos pala hinahanda na siya Yeah. sa malaking ipagagawa sa kanya. Ayun, Ayan. oo. Pastor, ano po yung unforgettable experience or memories mo na hindi mo malilimutan during your elementary years, especially sa teacher, sa subject, sa mga kaibigan mo, yon. May crush na rin ba, pastor? Siguro ang isa sa mga hindi ko makalimutan na experience ko nung elementary ako. Dahil alam mo, pag kalikutan, masyadong maingay, masyadong palabiro, isang morning, dahil maingay kami sa linya ng flag ceremony, tinawag kami nung aming guro na lalaki. At sabi niya, etong dalawang ito, hinawakan niya yung aming mga ulo. Etong dalawang ito, huwag niyong tutularan, sabi niya. Dahil
wala nang ginawa kundi manggulo at magingay. Kaya ang ginawa niya, pinag-umpog niya yung aming mga ulo. Yung para bang pompya. Ganon. Nahilo talaga ako, kako. And, you know, that experience stuck in my head. At until now, binabalik-balikan ko yun. Hindi natanggal siguro yun yung very traumatic na experience sa akin nung elementary days. Napahiya hanggang sa, yung para bang alam mo yung feeling ng bata na napahiya. Parang may halong galit sa guro, yung mga ganyan. But anyway, I have overcome that already. One time nakita ko yung teacher ko. Nung pastor na ako, tapos nilapitan ko siya. Buti na lang, Pastor, hindi nakasuhan yung teacher mo. Hindi uso Pag noon. ginawa, actually, pag ginawa mo ngayon yun, baka sa kulungan. Tama, Pastor. Sa kulungan ang abot noong teacher na yon. Nung high school naman ako, syempre, pag high school ka na, malaki ka, nagkaka-crush, ang hindi ko makalimutan, yung marami ka ring kinai-interesan ng mga classmate, mga ganyan. So, dahil ang nanay ko, very godly woman niya, napakarami. Mahilig yung mother ko sa mga poem sa mga gumagawa siya ng mga sarili niyang mga poem. Kinuha ko yung mga tula na gawa ng nanay ko sa English para ipadala sa mga stationery during those Wow, years. ganun pa noon eh. Di ba? So, naalala ko yon. I told my mom during her birthday last May, kako, one thing I really remember about you, Mami Kako, ako nakinabang sa mga ginawa mong mga poem, mga tula. Dahil yun yung mga pinamimigay at binibigay ko sa mga crush ko nung high school ako. Yeah. Alam nyo, siguro hindi ganun ka-dramatic yung experience ko compare sa mga ibang lumalaki bilang high school. It was not very dramatic na nabarkada, mga ganon. I don't know, but looking back, I would say na hindi naman yung favor ni Lord sa akin. That is just how the Lord has designed me, and I really treasure it because there is always a purpose why God allows us to experience things different from other people. Although it does not make us, better from others, but the journey, the experience has something to do with how the Lord has designed me. So, kako nga, wala man akong dramatic na experience nung high school, but I know there's that something na nilalagay din ni Lord sa puso ko with that experience. Grabe, no? Pastora, talagang doon siya ina-align talaga siya eh. Ina-align, nagka-crush na nga eh. Nang hiram pa ng poem Tingnan mo talagang alam mo, makikita mo talaga pag mabait yung tao no? Oo nga eh. Pati yung salita, hindi object of interest. Wow! Diba? Napaka-proper. Oo, sa atin yan, crush. Pero sa kanya, object of interest. Para tuloy, nahiya na ako magtanong kay Pastor Nahiya na po ako magtanong, pero kailangan po nating magpatuloy. Alam niyo po ba, sabi po ni Pastora Yolanda dyan sa comment box, Pastor, may pabango po ba ang mga stationery ninyo, Pastor? Kasi uso noon di ba? Yung love letters, tapos pag binuksan ng girl yung uy, ang bango. May scent. Yung amoy ang hindi mo malilimutan yun At saka yung poem niya. Yeah. Kakaiba yung poem niya kasi nanay niya pala ang gumawa. Yes. Pastor, may napasagot po ba kayo doon sa mga stationery sa na mga love mabango letters ninyo? Well, siguro sa akin, ang kulang sa akin, courage na yung manligaw. Pero ang advantage ko, yung showy ba, para bang dinadaan sa kilos, pero sa boses mahiyain. Hindi man eventually nagbunga na nagkaroon ka ng girlfriend, mga ganon.
but it's just like alam mo yun, adolescent experience. Yes, tama. Yung, Crush. you enjoy yung crush, pero wala naman talagang, hindi katulad ngayon na high school pala nagkaka Asawa na. magka-steady na, di ba? Tayo na, mag-on tayo, parang excuse. Pastor noon, Actually, patingin-tingin wala lang, naman kung Pastor. ganon. Diba? Oo, Patingin-tingin lang. Pasulyap-sulyap. Paramdam lang. Nagpaparamdam. Ang saya siguro na, ano, nung nakita mo siya Oo nga. sa inyong Andyan na yung crush ko. That's a wonderful experience to look back during my high school High school days. life. High school life. Yun nga yung mga nakaka-enjoy na naaalala na kapag nakikita mo na ngayon yung mga friends mo nung high school, yung that Yes. experience. Mga puti na ang buhok there's nyo. something Kaya may kanta pa, Pastor, na high school life. Oh, my high school life. exciting. Okay, saya, di ba, Pastor? Exciting at kay saya. Yes. Oo. How about naman college, Pastor? Ayan, nung ikaw ay nag-college, seryoso Yeah, na sabi- ba? Seryoso nag-aaral? Yeah, actually, sabi ko nga po, kinukwento ko kanina, may battle ako dyan. Kasi yung tatay ko gusto ako mag-inhinyero, yung nanay ko gusto akong magpastor. Kanya nga lang, mas nasunod yung tatay ko kasi nga meron kaming usapan ng nanay ko. So nag-aaral ako sa SLU, sa St. Louis University, kumuha ako ng inhinyero dahil yun nga gusto ng tatay ko. Pero hindi ko na-enjoy yung aking college year. Kaya after 1 year, nagkuha na ako. Kumbaga nag-decide na ako na hindi talaga ito yung linya ko kako. Umuwi ako at nalaman ng tatay ko na hindi na ako babalik sa pag-aaral sa kolehiyo. Alam niyo na silently nag-away silang mag-asawa. Nag-away sila. Kasi natuwa ang nanay ko. On the other hand, nalungkot yung tatay ko. Kasi nga, so walang magawa si daddy, kundi you just allow my mom. Tuwang-tuwa nanay ko. Nag-aral ako sa, actually, most of my college years, I would say, it was in the Bible college, not really in the secular school. Iba talaga yung panawagan sa kanya, Pastora? Yes, antindi ng panawagan. Yeah, Di oo. ba? Oo. Pero alam mo, kasi inhinyero, engineer yun di ba? To pastor. Di ba ang pastor naman engineer din? Yun nga lang, ang ni Lord. engineer, ang binubuo niya, ang inaayos niya, building, bagay. Pero ang pastor, ang binubuo niya, buhay. Buhay. Wow, ang ganda nun, Pastora! Oo nga naman. Sabi ni pastor di ba? Buhay ang binibuild niya. Yes, Wow. ang ganda nun. Kasi ang gustong mangyari ng Diyos sa buhay niya, hindi bagay ang kanyang aayusin at itatayo, di ba? Wow. Isisinop, kundi buhay mismo. Praise God. Galing! Aha. Pastor, syempre na-disappoint po ang father ninyo. Paano po napanag-uli yung damdamin? Paano po na-appease yung damdamin na failure feeling ng tatay ninyo na hindi nasunod yung gusto niyang mangyari sa inyo? Yeah, I think na-sense na lang namin yun. You just imagine, noong 1988, pumasok ako sa Bible College. I was 18 years old. After 2 years, sumunod yung aking kapatid na sumunod sa akin. She also entered sa Bible College pero hindi sa pinuntahan kong kolehiyo. Tapos sumunod yung pangatlo hanggang sa pang-apat. Pansin namin si Dad hindi siya very expressive. Ang lahat alam ko ang buntong yung kanyang disappointment ang tagasalo yung aming nanay. So hindi man na ikukwento nung nanay namin sa aming mga magkakapatid na apat dahil kami nga yung magkakasunod na nag-aral sa Bible College. My dad was really disappointed. But after getting married, nung nag-asawa na ako, fast track ko lang, at nakita niya na naging maayos yung aming mga buhay,
pati yung mga kapatid ko na involved sila sa ministry at naging maayos. Unti-unti nakita nung tatay ko na merong magandang bunga kasi naging Christian na rin siya eventually. Oh. Na born again na rin siya. And then, if a fast track ko lang, nung nagkaroon kami ng family, nung kapatid ko, tapos naging maayos yung mga ministry ng aking mga sumunod na mga kapatid, I think eventually na-accept na ni Dad na nakita niya kaming masaya at nakita niya kaming kontento na hindi man para kanyang pinangarap pero natuwa siya. Ang talagang isang malaking challenge sa tatay ko kasi ay eto. Sa lahat ng mga magkakapatid niya, yung mga kapatid niya nakapagtapos ng mga anak, siguro ang struggle ng dad ko noon, yung para bang, kasi yung perspective ng isang Christian dad compare sa hindi, trabaho ang hanap, di ba? Yeah. Kumita, Hanap trabaho, buhay. maging professional, ministry, parang zero knowledge ang iba sa pag sinabi mong ministry. Pag pastor, missionary, ano yun? Yung parang bang during those years, 1990s, estrangherong salita ang pagiging Yeah, pastor at totoo yun. pagiging missionary. Para bang low class, walang kita, walang maayos na trabaho, wala kang aasahan na pera na yumaman, parang ganun ba? Pero nung napansin ni Dad na kami ay kontento, natutuwa kami, meron kaming nagiging maayos na family at ginagamit kami ni Lord sa iba't ibang mga ministry, naging contentment na rin niya yung aming contentment. Oh, kaya nga, sabi ni Casey Davis, ganyan din po ako, I can relate. Nag-occupational therapy ako dahil gusto ng lola. I did not enjoy it. I only lasted for 2 years in college. So, ganun din, Pastora, no? Yung yes. frustration nung pinag-aaral at frustration ng magulang. Yeah. Pero kasi nga, di ba, ang nangangarap, maaaring ang magulang nangangarap. Pero syempre, wag din kalimutan ng mga magulang na may pangarap din ng mga anak. Di ba? Oo. Sabi, alam mo, di ba? Minsan ang magulang gustong hinahabi na ng magulang, anak, ganito ka, magiging ganito. Di ba? Pero sa isip at puso ng anak, may gusto rin siya na, di ba, meron din pala siyang hinihingi sa Panginoon. Amen. Di ba? At saka noon kasi, Pastora, yung pagpastor, hindi talaga yun. Ngayon kasi, ang tawag sa pastor, highest calling na. Yeah, that's Noong highest araw, calling. hindi Wala. Yeah. Oo, hindi nga. Wala. Parang estrangherong salita ang pagpapastor Yeah, mo. oo. Hindi po nila kilala At yung saka hindi pastor. kilala talaga Yung noon. missionary, yung pastor, ano po Oo, yan, di oo, ba? oo. So, basta ang alam lang nila, naglilingkod sa Panginoon. Pero Yeah. napakatyaga nila, no? Ang Init, tiyaga, ulan. di ba? Diba? Yung mga Sabi nga, pumupunta alam sa nyo, may bundok. salita yan, may word po yan sa di ba, na nakita ko doon, yung tatay niya, gustong gawin ninyo ito yung gusto ko. Kasi Yeah. na-educator yung tatay niya. Pero alam nyo, may lawyer in the family. Alam nyo kung sino yon? Yung nanay nila. Yes. May tagapagtanggol. May lawyer in the family. At talaga yung nanay, hindi. Yan ang gusto ng Tagapamagitan. mga anak mo. At alam nyo, siguro sa puso ng isang ina, Lord, wag mo akong ipapahiya. At true enough, Amen. hindi talaga napahiya, di ba? Hindi napahiya Yeah. yung nanay, di Amen. ba? Oo. Kaya kung may mga anak po diyan, di ba? So, talaga pong alam nyo, ang kung gusto nyo po talagang humaba, managana ang buhay nyo dito sa lupa, may utos ang Diyos diyan di ba? Maglingkod kayo, sabi nga Hindi ni lang Pastor. maglingkod, kundi ano ang unang yun. utos sa mga anak, di ba? Honor. Igalang ninyo, i-honor ninyo ang inyong mga magulang, Yeah. honoring. At nakita ko yon sa buhay ni Pastor. Hindi lang magulang, Pastora, ha? Yung magulang sa Panginoon. Panginoon. Di ba? Ang taas ng honoring ni Pastor pagdating sa kanyang mga magulang. Di ba? So, sabi po andyan po si Brother Juvencio Aguilar. Ayan. Na sa ano po siya, he is watching from Australia.
ang tibay po daw ng faith ninyo, Pastor. Yeah. Thank you. Sobra Yeah. po. Oo. Talagang hindi niya ay nakala at hindi niya alam na ang Diyos na ang nagpapatibay ng kanyang pananampalataya. Oh, may tatanong lang ako, Pastor, kayo ba, bakit kahit na nag-aral na kayo ng engineer, pero gusto nyo pa rin maging pastor? Ano po yan? By heart na may naririnig ka na this is my calling? May naging inspirasyon po. You know, actually, ang confirmation noon, every time na a-attend ako ng mga camp, I was teenager, 18, 19, 20 during that time. Camp talaga. Every time na may camp at may message, alam nyo, palaging naglilinger sa mind, palaging na ipipreach yung the harvest is plentiful, but the laborers are few. Yan palagi yung Naririnig nyo po. mensaheng naiiwan sa puso ko. Oh. And so, in response, alam ko talaga sa puso ko, meron yung pagtawag ng Panginoon. Amen. I'm sure of that. So, the only reason, talaga ang pinakarason, is to just respond doon sa nilalagay ni Lord yung pangungusap niya na hindi maialis-alis, and that's more than enough for me to know that this is where the Lord is guiding me and directing me to take my journey sa ating buhay. Paglilingkod sa Panginoon. Ibang klase talaga, Pastora, no? Kaya dapat pala natin i-encourage ang ating mga anak na sa umattend sa camp, no? Kasi yung mga hinahasik doon na salita ng Panginoon, one day tutubo yan at nangyari yan kay Pastor. Alam mo, Ate Angie, yung camp na yan, bunga ko dyan eh. Oh, Alam mo, praise nung God. ako'y nagtuturo, first year ko sa pagtuturo, napasabak ako sa camp, naging counselor ako. Oh. Tapos gusto kong umatras kasi hindi naman ako Kristiyano, pero binigyan ako ng handouts. Alam nyo, ang unang-una talagang itinatak ng Diyos sa puso ko sa word na camp, Christ abide in man personally. Sabi ko, wow! Sabi ko, Christ abide in man personally. So, kaya sa camp, grabe talaga, marami po ang nagiging bunga. Yeah, grabe, no? Sa camp. Kasi ang Diyos mismo nakikipagtagpo talaga sa tao, sa bata, personally. Yung encounter, malalim. Oh, biri Ayan. mo sa kanya, no? At saka, the Pastor, harvest diba? are plentiful, no? Yes, Pero the few laborers. yung workers are few. At saka Grabe. hindi Pastora Sally, di ba? Mainaitanim talaga sa puso ni Pastor yung ang mother niya talaga, di ba? Oo. May Yeah. mamalaki Paggalang niya, yung participation paggalang niya talaga sa ang- mother niya. Alam, mother mo, sabi po Pastor. ni Pastora Mayet, hello po, good afternoon po Pastora Mayet, Pastora sabi niya, ang Mayet. buong pamilya nila, very strong sa paglilingkod. Amen. Oh, buong pamilya. So, blessed ka pamilya. talaga, Pastor Edgar, Dahil sabi usapang niya. paglilingkod, Ate Angie, Aha. tanungin natin si Pastor kung paano ba niya na-encounter ang Panginoon. Sige po, Pastor. Yeah, related pa rin dun sa mga na-share ko kanina. Ang personal encounter ko talaga, that was 1985. Unang camp ng aming, ako kasi bunga ng unang ministry outreach ng mga missionary sa aming village. So, yung unang camp, kami yung mga camper noong 1985, na-introduce ako doon sa Message of Salvation. Siyempre, bago sa akin yon, yung para bang meron na dati nilagay si Lord sa puso through my mom, inaayos na lang niya. So there is not much of a struggle, but a sort of just aligning myself to what the Lord has for me. So it was not a dramatic encounter, and yet it's just an encounter that the Lord is making clear the journey ahead of me that I have to take. So yun. But with that encounter, I realized na siyempre, hindi pala pagiging religyoso, hindi pala pagiging mabuti,
hindi yung pwede kong ipagmalaki na, no, my mom is godly and he raised up godly. Wala yun eh. Kumbaga talaga na-introduce ako doon sa It's Only Christ who gave us that chance o yung opportunity na makakilala sa kanya by his death on the cross. So that encounter was the beginning of my journey sa aking buhay. So since then 1985, now 2026, it's around 41 years of my Christian journey. It was not perfect, but yet when you are aligned kay Lord, it was a journey that will take you yung parang transformational journey, I should say. A journey, a transformational journey, daily walking with the Lord, daily growing in the Lord. Alam niyo, nung bata kami, kahit ngayon naaalala ko, there are two lingering song na inaawit namin palagi noon. At gusto kong banggitin ito kasi yun yung part ng aking encounter kay Lord na nung ako ay mga 7 years old, 6 years old, walang meaning. Pero nung na-encounter ko si Lord nung ako ay 15, and then mula noon, dalawang awit, yung sabi roon sa isang hymn, Every Day with Jesus. Ang sabi ng awit, let me just, hindi ko naman aawitin, pero sabi niya, Every day with Jesus, He is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus loves and keeps me, and He is the one I'm waiting for. Every day with Jesus, He is sweeter than the day before. You know, at the early age of 6 or 7 years, hindi naman araw-araw naaalala mo yon, pero pag may mga experiences ka sa buhay na ibinabalik ka ni Lord sa mga itinanim sa puso mo ng iyong nanay na wala namang intensyon na gawin kang maging yun yung alam niyang pamamaraan ng pagsunod kay Lord. Hindi naman niya alam na hindi totoo itong mga katuruan ito, but that encounter that I have with the Lord, it's just the fruit of my mom's honoring the Lord in his heart and letting that desire take or have mangyari yon through us, through me first, sa akin, and then the rest of my siblings. It's just the Lord honoring the heart of my mom. So my encounter, our encounter, including my siblings, was just the Lord honoring the heart of my mom. Amen. Wow, praise God. Na-realize ni Pastor, na salvation is individual. No? Sabi nga ni Casey Davis, just only by the grace of God, salvation is free for us but cost Jesus his life. Yan, sabi din ni Brother Jovencio Aguilar, marami po ang tinawag ni Lord, pero yung iba, bingi. Totoo naman po talaga. Yes. Diba? Yung iba, hindi naman talaga nila, diba? Hindi nila talaga, narinig nilang panawagan, pero nagbingi-bingihan sila. And it's very true. May Amen. mga pangyayari din po talaga. At sabi ni Pastora Marivic Ramiro Agsunod, kaya gusto kong susugan kasi yung sinabi ni Pastor na the Lord honors the heart of his mom. Diba? Grabe. Kaya sabi ni Pastora Marivic Ramiro Agsunod, grabe. Yan yung literal na mothers knows best. Talaga. Mother knows what is best for her children. Ayan. So Pastor, yan po yung naging encounter ninyo. And after that encounter, diba? Siyempre, nung ma-encounter mo na ang Panginoon, paano ka hinubog, binuo ng Panginoon para maging isang magiting na lingkod niya? Yeah, part sa paghubog ni Lord sa akin. After the encounter and then went to Bible school, nag-aral sa Bible school, nag-graduate sa Bible school. 21 years old ako, as young as I am, first time na
masabak sa ministry. Kapag sinabi mong ministry sa ating konteksto, noon ay dadaling ka sa isang lugar na hindi mo lugar. Dadaling ka sa isang village malayo sa iyong na community. So, ang mga lugar na yan, in 91, say 1995 bago ako nag-asawa. Those years were, alam mo yun, forming years, yung para bang paghuhubog ni Lord sa akin by taking me out on my, alam mo, I'm 21 years old, nagkakaroon na ito ang buhay ko kung nag-aral na lang ako ng inhinyero. Alam mo, naglalaban yung isip mo. Kasi hindi komportable yung sitwasyon. Punta ka sa isang lugar, mag-church planting ka, titira ka sa hindi mo bahay, kasama mo sa bahay, hindi mo kapamilya. Doon ka nakatira, halos buong buhay mo. Lalabas ka na lang kapag magre-report ka sa mga nakakataas sa'yo. So alam mo yon, yung ganong struggle ko noon, I would say parang during those days, ang hirap. Yung parang naghahanap ako ng komportableng sitwasyon. Kaya naghahanap palagi ako noon ng dahilan para hindi pumunta sa assignment. Hindi pumunta sa church planting. Parang ang ministry nung unang mga pagkakataon sa akin ay hindi joy. But it is a suffering. Parang ganun noon. Nung 21 years old ako, di ba? But every now and then, nagkakaroon ng pangungusap si Lord. Na-overcome yung feeling, yung emotions. Tutuloy, babalik. And then comes again the feeling, discomfort, uncertainty. Anong mapapala ko rito? Alam mo yan, nag-i-struggle ka sa buhay. And then without me knowing it, God is forming sa puso ko yung kanyang naisin para sa paggamit niya sa akin sa mga darating na panahon. Pero during the experience, during the struggle, hindi ko alam yon. Hindi ko alam yon. Ang alam ko lang noon, mahirap. It's very painful and it's very, ano mo yun, parang ayaw mo na ituloy. Pero pagkatapos noon, nakikita mo, babalikan mo, ay kaya pala nangyari ito, kaya pala ang laking bagay, buti na lang naranasan ko ito. So yun yung kwento ko. I would say na mga kwento na halos mag-give up, halos hindi na tumuloy. Pero salamat na lang dahil may mga discipler, may mga leader, may mga mentor, may mga coach na kapag babalik ka sa iyong base, i-encourage ka, sasabihin, you just do this, we're praying for you, just keep on obeying. And then kahit na kung minsan mabigat, we follow. We go to the church planting area. We spend our time there, most of our time from Tuesday to Sunday. Di ba? You visit different houses, you share the gospel. Alam mo yon? Yun yung mga simulang mga ministry engagement na mahirap man nung mga panahon yon, pero yun yung humubog sa akin para magkaroon ako ng malinaw na perspective. Bakit ba ako naglilingkod kay Lord? Ayun, Pastora, not joy but suffering. Sabi naman din sa Bible yun, di ba? Kailangan may long suffering, Pastor. Dapat nag-engineer na lang. Alam mo, meron yan sa Bible. Di po ba, Pastor, si Elijah? Si Paul. Diba? Nung nakaharap na niya yung ang dami na niyang napagtagumpayan ng mga laban niya, di ba? Pero makita niya, nag-iisa ako. Sabi niya, di ba sa Lord, Lord, kunin mo na lang ako. Ayoko na. Sabi ni Pastor, dapat nag-engineer. Pero alam niyo, Pastor, talagang ang Diyos, yung pag talagang ang Diyos naglagay sa iyo ng pangitain, nilagay niya yung vision. Yung calling niya. Yung vision talaga ng Diyos ang bibit-bit sa iyo . Yeah. Kasi alam mo si Pastor, gusto na niyang sumuko kasi unfamiliar place, unfamiliar, uncomfortable. Yeah. Tapos
Hindi joy, kundi sufferings, di ba? Gusto ko yung sinabi niyang discomfort and uncertainty. Yeah. Alam niyo po ba, Pastor, yung discomfort and uncertainty minsan na ibinibigay sa atin ng Diyos, ng mga kaabangers, yan yung tinatawag sa ating heart training. Di po ba? Yeah. Heart training, Yeah. heart Amen. turning, di po ba? And heart tuning. Yeah. At until such time dumating na maging komportable ka na sa uncomfortable. Amen. Di ba? Oh. Diba? Ganon naman ang mga naglilingkod sa Diyos. Sa Yes. simula talaga, may discomfort, may uncertainty, pero wag po kayong mag-alala. Sa una lang yan mahirap. Dahil talaga naman, wala talagang training na madali. Yeah. Susuko, di Walang ba? training na madali. Oo. Base sa pinakikinggan ko kanina si Pastor, wala talagang training na madali. Oo. At yung mga uncertainty sa ating paglilingkod, yung mga discomfort sa ating paglilingkod, those are part of our heart training. Yeah. Diyos nakasilid siya sa puso natin. Oo, sabi nga ni Pastor Diba? Dong, tinulak, tinawag, tinangkilik. Diba? Yan sabi ni Pastora May. Tinulak nung una, nagdalawang isip. Tinawag. Tinawag siya ng Diyos. Tinawag ba talaga ako? Until such time, naging komportable siya sa uncomfortable. Tinangkilik na niya ang mga uncomfortable. Yan. Pero alam mo bang amazing doon, Pastora? He has an obedient heart. Yeah. So, Pastor, ano-ano pa po yung mga early ministry ninyo nang tinangkilik nyo na, niyakap nyo na? Ano-ano pa po yung mga ministry ninyo, yung mga early ministry pa po ninyo? Well, nung na-engage nga ako sa church planting dahil yun yung aming nature ng ministry ng Bethany na magtanim ng mga small church sa mga liblib na mga lugar, yun yung aming konteksto. And then later on, after having been able to plant churches, nagkaroon ng ganung experience, nilagay naman kami ni Lord sa mga responsibility, sa leadership, mga ganon. And then, part of that, hindi ko na ikwento pala. Nagkaroon din kami ng struggle nung after ng marriage namin ng aking asawang si Jean. Alam niyo, nung season namin ng paglilingkod, ang wife ko ay teacher. Teacher din. Ako pastor. During 1990s, sa aming organisasyon, dalawa lang ang desisyon ng mag-asawa. Pag pastor ka, magpastor kayo. Kung teacher asawa mo, sasama sa'yo. Kung teacher ang asawa mo at pastor ka, at gustong magturo ng asawa mo na teacher, aalis, hindi ka magpapatuloy na pastor. Mag-teacher yung asawa mo. So, alam nyo, yung ministry namin noon, nung mag-asawa na kami, na nagpatuloy kami sa pagpapastor na hindi na sa church planting. Nung nagkaroon na kami ng anak, nahihirapan na kami. And then, nagkakasakit ang anak, parahing sa hospital. And then, my wife decided, tuturo ako kanila. So, during that time, may tumawag sa amin sa isang military camp na magpastor. At yung asawa ko, habang nagpapastor ako, nagtuturo. At inalaw yun dahil for a while, lumiban muna kami sa Bethany Fellowship. So nagkaroon din kami ng ministry ng pagpapastor sa military camp dito sa aming probinsya. If you are familiar with the 5th Division, Infantry Division of Philippine Army dito sa Gamu Upi. Doon nagpastor ako doon ng 2 years. At ang mga member namin ay mga sundalo at yung kanilang mga family. So yun yung aking naging ministry engagement din sa full-time pastoring. Naging joy din namin na maging pastor. Kumbaga nailipat kami sa bayan. Sa buhay ministry sa baryo, inilipat kami sa buhay ministry naman sa bayan. So yun yung isa sa mga naging ministry din po namin. Bago po kami nalagay sa leadership role after that. I see. Batiin din natin si Hello, Pastora Tess Bacos. Ang sabi niya, hindi komportable but peaceful.
Ang sabi naman ni Marivic Ramiro Agsunod, sa una lang po mahirap. Sa ba yun? Sa una lang po mahirap kasi pag tumagal, mas humihirap. Hindi, God is with us. Kaya makakaya po lahat sa tulong ni Lord. At sabi nga ni Pastora May, Pastor, doon sa pinagdaanan mo, yan yung tinatawag namin dito na banat, binat, bunot, bakbak, buong buo. Yun. Buong buo ka talagang magdidesisyon na maglingkod. Pag pinagdaanan mo itong apat na to, tagumpay ka kay Kristo. Amen. Yan. Sabi ni Pastor May, kababata, kabaryo ko yan, si Pastor Edgar Yan. Tapawan. Hindi po siya makapag-comment kasi medyo yung signal nila on and Nagbabiyahe. off dahil nasa biyahe sila. Pastor, grabe no, napagtagumpayan nyo yung mga challenges na yon at the early age of 21 years old, naglingkod na, nag-church plant na. Grabe, batang-batang church planter. Di ba? Kahit may anak na siya. Yan. So, at hindi lang isang challenge, kundi napakaraming challenges na hinarap at napagtagumpayan. Ayan. So, Amen. Pastor, dahil sa mga iyon, so matatawag mo ba na ito ay isang journey of a leader? Yeah, I would really say na si Lord during those years, looking back, paghahanda ni Lord, katulad nung inyong punto kanina na kinwento yung training of the heart, di ba? Without me knowing it, that I'm going through that process, but in God's sovereignty and in God's plan, God knows what He is doing, and through obedience, yung mga years na yon ay talagang pag-mature din ng faith. God is stretching our faith. Nilalagay tayo ni Lord para bang doon sa crucible, nilalagay niya sa apoy, di ba? Para lalong lumabas yung pagiging pulido natin. Na ginto na in symbolically sinasabi roon na yung faith natin nagiging mas stronger. So, looking back, it was a meaningful, challenging, and very transforming journey sa buhay ko bilang isang Kristiyano at bilang lingkod ng Panginoon, and now being used by the Lord to be a channel of His blessing sa iba na kapwa ko, Pastor. Wow. Ang galing. Nabibless po ba kayo, mga kaabangers? Parang ang babait ng mga kaabangers. Grabe yung natin journey ngayon. niya, no? Grabe. Oo. Haba-haba ng journey na pinagdaanan ni Pastor. Pastor, na pagtagumpayan mo na. Ayun. Breakthrough ka, Pastor. Yes, breakthrough. At ang kasunod niyan ay break forth. Yeah. Laki ang kaibahan ng Yeah. breakthrough sa break forth. Oo, sabi ni Pastora Mayet, dahil siya'y very humble. Yeah, very down to earth na Down to tao. earth. So sabi niya, binanggit ni Pastor doon yung yung pusong dinalisay na tulad ng isang ginto, dinalisay sa apoy, na purify. Faith that is being tested. Ayan. Pastor, sa journey po ng isang leader para mapagtagumpayan, para po sa inyo, ano po ba talaga ang maaaring maging susi para ang isang leader na nasa journey pa niya ay mapagtagumpayan niya at maipagpatuloy niya ang kanyang journey ng matagumpay. Yeah. Well, having been engaged in leadership responsibility at may mga experiences na gano'n, what I personally would say sa akin, yung talagang tawag nito, yung personal relations mo kay Lord. Yun yung pinaka-basic and foundational sa journey. Kasi you can go through your journey with something in mind na gusto mong ma-accomplish, gusto mong maabot, something like that, gusto mong ma-prove. And yet, pinakauna sa lahat, ang pinaka-foundational naman talaga ay yung
yung personal na journey mo kay Lord sa araw-araw. Ano? Kasi dapat yun yung pinaka-foundation yung journey mo sa pagganap ng ministry. Kasi hindi dapat ihihiwalay yung personal journey mo ng faith and relationship kay Lord doon sa journey mo sa pagiging pastor. Yung pagiging pastor kasi pagiging leader, it's just should be the manifestation of your personal journey with the Lord bilang isang anak ng Lord, bilang isang Kristiyano, bilang isang lingkod ng Panginoon. So yun po yung aking perspective doon na ang journey, yun nga, yung paghahanda ni Lord, katulad ng mga nakaraang mga leaders din sa Bible. Look at how say Moses went through the wilderness experience, how other leaders like Joseph went through a leadership experience. So sa akin po, nagiging isang encouragement to know na sa journey kay Lord, merong mga processes na kung minsan ayaw natin, but we have to go through that process so that we can be more for His glory and not just for our own glory and accomplishment. Wow. Thank you so much, Pastor. Napakaganda niyan. Sa lahat po ng nasa journey pa ng kanilang paglilingkod. Grabe. 3 P po ang nakuha ko sa inyo. Personal journey with the Lord. You are not alone in your journey. Diba? Hindi ka talaga nag-iisa. Ipinangako naman talaga yan ng Panginoon, diba? Yeah. Nung inutusan nga niya yung kanyang mga disciples sa Matthew 28, diba? Diba? Yung sa Great Commission, diba? Go. Sa pinakadulo nun, sabi sa 20, diba? Sabi niya, I will go with you even to the age, diba? Of time, di ba? Yeah. Grabe 'yon, di ba? So you are not alone in your journey. Kailangan talaga may personal journey ka with the Lord. May personal encounter ka sa Panginoon. Amen. Then ang journey mo talaga kasama mo ang Panginoon. Yan yung sinasabi ni Pastor. Saan na ka man personal mapunta. journey with the Lord and yung pursuing, di ba? Tulad ni Moses, he pursue. Yeah. Though he know that he is weak, di ba? But he pursue because God tells him to do so. Di ba? He pursue, yung pursuing mo sa pinapagawa ng Panginoon at yung process that need to be entrusted to the Lord. Amen. Di ba? Hindi mo mapagtatagumpayan ang proseso pag di mo ipinagkatiwala sa Diyos. Yeah. Yan. Pastor, napakaganda po ng ating usapan. Pero, syempre, tatakamin muna natin ang mga taga-kaabangers. Yeah. Kasi bukas may part 2 si 2. Pastor. Yes. Dahil kanina Amen. binabanggit niya, meron siyang beautiful, di ba? Yeah, partner. In His eyes only. Yeah. Yan. At bukas makikilala ninyo ang beautiful. At paano na sila abangan mo. nagkakakilala, Yan. di ba? So, aabangan natin yan mga kaabangers. Pero syempre, Pastor, bago po tayo maghiwa-hiwalay at bago nila abangan ang part 2 ninyo, bukas, yung inyong journey sa leadership, ay Pastor, maaari nyo po bang bigyan ng ilan po o bahagina ng ilang mga parting word ang ating mga viewers this afternoon? Yeah. Siguro related dito sa ating pinagkukwentuhan ngayon. You know, how the Lord has shaped me. Gusto kong hiramin, hindi originally sa akin ito, yung salitang shape. Because looking back with my present na sitwasyon ngayon, or present ministry, the Lord has shaped me. I would use para madaling tandaan yung salitang shape. Binigyan ako ni Lord ng spiritual gift. Binigyan niya ako ng hobby na ayon sa aking design, ability, and personality na iba rin sa iba, and my own experiences sa aking journey. So, this how the Lord has shaped me.
well, the reason why the Lord has shaped me the way I am right now, it's because for His glory alone, di ba? For His glory alone, hindi para sa akin. Now, I would encourage each and every one of us, just like the Lord has shaped me, remember, the Bible says in Genesis, God's plan and purposes in our lives are very special. Kasi nga, ang sabi ng scripture, we are created in the image and likeness of our God. Well, I never knew about this plan. I never heard about this word bago ako nakakilala at naglingkod kay Lord, that He has a wonderful plan and purpose in my life until narinig ko yung mensahe ng Panginoon sa kanyang ebanghelyo about Jesus coming to this world. It was, I would say, 41 years ago sa aking personal experience. So nakita ko rin yung pag-ibig ng Diyos na ipinahayag niya at pinakita niya, pinaramdam niya para rin sa akin, that He came to this world to redeem us, to redeem me, to bring me back doon sa naisin ni Lord. Dahil because of sin, nasira yung maayos na plano ng Lord sa akin. And then, the only way for that to happen, yung purpose ni Lord sa buhay ko, is to accept the gift of God through Jesus Christ, to make Jesus as an offering, to die on the cross, so that yung requirement na masira ang kasalanan, mawala ang kapangyarihan ng kasalanan, it's the requirement of the law, ay mapangyari. At dahil doon, na-demonstrate yung love and justice ni Lord. And so with Jesus Christ, na-restore sa akin yung image and likeness ng Panginoon. And now I can say I'm on the journey of how the Lord has planned and purpose things for my life. In the same manner, mga kapatid, kayong mga kasamahan namin nakikinig, mga kaabangers, mga part ng kwentuhang ito, in like manner, all of us were saved through the grace of God, not because we're good, we're religious, just like we are when we were kids, but only by the grace of the Lord that we were able to have this gift sa buhay natin, yung salvation. Being redeemed by the Lord. Yung kanyang image and likeness makita sa atin. Di ba? At dahil doon, ang karanasang yun yung dilikhain ni Lord. Alam niyo, sabi ng Ephesians 2:8 and 9, I would just quote that verse for all of us. Let me just check yung verse na yan. Sa Galatians 2:8-9, very familiar na scripture and yet very powerful. Sabi niya rito, for by grace you have been saved through faith. It is not your own doing, it is the gift of God, not a result of your works, so that no one will boast about it. Ito yung napakagandang part. Verse 10, when we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Amen. When I came to know the Lord 41 years ago, that image and likeness was redeemed. And now, I look at myself, I'm the beloved child of God, precious one, I belong to Him, He loves me, I have value, I have worth, because I was bought. Binili ako ng precious blood ni Lord Jesus Christ. And even he even called me friend. Now, this image na sa akin, yung likeness ni Lord, I will continue to radiate in my life to make Him known to others and glorify Him. I don't know saan nung journey tayo, but sa anumang pagkatawag sa atin, iisa ang direksyon ni nais ni Lord na maging bunga ng lahat ng ating journey. Yun ay makilala siya at maipakilala siya sa lahat ng mga tao. Praise Amen. God. Kaya nga, Amen. Pastor, di ba, real life, real talk.
real people. Di ba, Pastor? Maipakilala si Kristo to everyone. Oo, talaga namang wala talagang shortcut ano. Yes. Habang tayo sabi nga journey of leading. Wala po talagang shortcut. Yes. So, kailangan nating magpatuloy kahit na katulad ni pastor no, dumaan talaga siya sa proseso, no? Na yung sabi nga niya, yung kanyang paglalakbay minsan walang joy, puro suffering. Pero nagpatuloy siya sa Panginoon. Wala talagang shortcut, di ba? Oo, at doon naman siya nahubog. Doon naman talaga siya na shape. Sabi nga niya na shape siya. Di ba, Pastora? Amen. Ayan, pero bago po ako magtapos, sabi ni Pastor Samuel, kung magsalita daw po kayo, pastor na pastor talaga, ang bait ng tinig, parang di kayo marunong magalit. Yun. Kaya nga mabait kami, Pastor Samuel. Nakita mo, mabait kaming tatlo. Di ba? Behave din kami. Behave din kami, tulad mo. Behave na behave ka ngayong araw Kasi pastora, na to. ang mga Bisaya, maski galit na. Nakangiti pa rin, Yun, pastor. hello. Malambing pa rin. Diba? Grabe mga kaabangers, nabusog po ba kayo? Sabi niya, we are the beloved child of God, di ba? I am valuable because I was bought with a high price. Yun. Di ba? With a cost. At talaga naman, sabi nga, we are His workmanship. And along the journey, sabi niya, huwag niyong kalimutan. Alam niyo, Pastor, nakakatuwa po talaga ngayong hapon na to. Parang ako yung na-bless, di ba? So, huwag nakaka-bless natin talaga. kalimutan along our journey sa pagsunod natin sa Panginoon. Huwag natin kalimutan na i-shape tayo ng Panginoon. Allow God to shape us. To shape our senses, letter S. To shape our heart, letter Amen. H. To shape our ability, letter A. To shape our personality. Amen. Di ba? Para ma-shape ang lahat ng yan with our encounter with God. Let your encounter with the Lord shape your senses, your heart, your ability, and your personality. Amen. So, kasi nga, kailangan talaga natin ang Diyos sa ating journey. Yes. Diba? Kasi walang pwedeng magmalaki na narating ko ito dahil sa akin. Narating ko ito dahil sa biyaya at grasya ng Panginoon. Amen. Amen. Kaya mga kaabangers, wow! Bukas po ay maririnig pa natin ang marami pang journey ni Pastor Edgar together with his wife, Pastora Jean. Amen. Ayan. Kaya bukas ang aabangan po natin ay ang kwento ng kanilang journey together. Diba? Yung pagpapalakasan nila sa isa't isa. Ang aabangan natin, the journey of leading together. Again, part 2 yan. With Pastor Edgar Tapawan and Pastor Jean Tapawan. Pero Pastor, bago po tayo maghiwa-hiwalay, maari po ba namin kayong hingan ng panalangin para po sa ating mga nanonood ngayong hapon na ito? Yes po. Yeah, let's pray. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na aming Ama, nagpapasalamat po kami dahil Ikaw na aming Diyos ang nakakaalam, nakakabatid, Panginoong Diyos, kung ano ang mabuti para sa amin. Maging sa mga plano mo at hangarin mo para sa amin, Panginoon, napakabuti nito. Lord, turuan mo po ang bawat isa sa amin na patuloy na manangan sa iyong mga pangako, sa iyong mga salita. Sundin ito, ipamuhay, Panginoong Diyos, na kahit na may mga pagkakataong kami dumaraan sa apoy at nasusubok ang aming pananampalataya. Lord God, you incline our heart through the power of your Holy Spirit. You just give us, Lord God, that strength, Lord God, to continue, knowing, Lord God, that you are our God who cares for us, who love us, and who has a wonderful plan for all of us. Panginoon, ang bawat isa sa amin ay may kanya-kanyang journey sa buhay. Some are tough, some are painful, some are really hard, and yet, Lord God, you promise that you will be with us. And we have overcome this world and everything, Panginoong Diyos,
by the power of the Lord Jesus Christ. Salamat po, Panginoong Diyos, sa iyo. Dahil without you, Lord God, we cannot do nothing. And so, Lord God, I pray that you would just continue to guide, lead us through your Holy Spirit. And Lord, I pray for protection, for provision, for everyone who has been a part of this program. Lord, I ask that your glory alone will be exalted, not us. Salamat po, Panginoong Diyos. We lift you up. We glorify your name, Lord God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Thank you po, Pastor Edgar. Thank you so much, mga kaabangers. See you again tomorrow and see you again, Pastor Edgar, tomorrow. Same time, 12 noon to 1:30 Yeah, thank you po. p.m. Ayan. Thank you, sir. Hallelujah. Salamat God po. bless po. God bless everyone. Yes, God bless God bless Abanger. everyone. God See you all bless po. tomorrow. See you all tomorrow.